Pasensya na po. Naku, take two ito. Kasi kanina po nagsimula na ako ng broadcast, meron akong ginagamit na PowerPoint, ewan ko ba, hindi naman ako masyado sanay gumamit ng PowerPoint kaya sabi ko, "Wag na nga tayo mag-PowerPoint at magdadakdak na lang tayo rito dahil naiintindihan naman tayo 'pag tayo dinadakdak lang 'no." Anyway, ang pinag-uusapan po natin ngayon yung pananagutan ni Triniling dahil sa ginawa niya sa imbestigasyon ng ICC laban kay Tatay Digong. Ano ba hong inamin na ngayon ni Triniling? Na tama ang sinasabi ng 18 mga Marines na talagang siya ang nag-orchestrate kung kailan susunduin at ihahatid ang mga ICC investigators, kung sino ang kanilang pupulungin, kung sino ang mga testigo na kanilang i-interviewin, at kung anong kinakailangan ng mga ebidensya ng mga ICC investigators, siya ang hahanap, at kung anong kinakailangan para mapatestigo kung sino man yung mga testigo na kinakailangan ng ICC. Inamin niya yan. At para bagang wala kayong pakialam, wala akong masamang ginawa. Ang totoo lang, meron ba talagang pananagutan itong si Triniling sa ginawa niyang partisipasyon sa investigasyon ng ICC? Well, unang-una, bakit ba mali yung naging partisipasyon ni Trillanes? Kasi si Trillanes, hindi naman po siya patas. Siya'y kalaban ni Tatay Digong. Yung Rome Statute, kapag sinabi na sila ay aasa sa kooperasyon ng Estado, ang kinakailangan na magbigay ng kooperasyon, yung Estado mismo. Dahil yung Estado ay magiging kapartner ng ICC para nga makamit ang katarungan. Hindi po papel ng ICC na kalabanin ang mga kalaban sa larangan ng politika na mga tao na kukuha o kakalap ng ebidensya para mapakulong ang isang tao sa ICC. Hindi po dapat ginagamit ang ICC bilang sandata sa politika na nangyari sa kaso ni Tatay Digong dahil nga ginamit ang ICC para makulong si Tatay Digong sa kagustuhan ng mga Marcoses na mawala na ang impluensya ng mga Duterte sa Pilipinas. Mabuti na lang po kabaliktaran na nangyari. Dahil habang pinakulong nila si Tatay Digong dyan sa dahig, lalo naman lumakas ang impluensya ni Tatay Digong sa politika at sigurado po, dahil nga sa ginawa ng mga Marcoses dyan kay Tatay Digong, abay siguradong sigurado na baka ang susunod na presidente ay si Inday Sara Duterte, dahilan kung bakit ngayon ay abalang-abala sila para tanggalin si Inday Sara bilang isang presidente, makasuhan ng kriminal at nang sa ganun, hindi makatakbo bilang presidente sa 2028 dahil yan nga ay kabahagi na kanilang script. Gaya ng sinabi kanina ni Inday Sara Duterte no, doon sa talakayan niya, doon sa ibalik ang tapang at malasakit na talagang naninilbihan pa siya bilang kalihim ng Secretary of Education, meron ng plano talagang siyang i-impeach ng Makabayan Black. Balik tayo kay Triniling. Unang-una po, kaya nga po hindi dapat siya naging involved dito sa pagkakalap ng ebidensya, siya ay kalaban. Ibig sabihin, walang patas na investigasyon. Ang nangyari ay pangalap lamang ng mga ebidensya para madiin at makulong si Tatay Digong. Siguradong sigurado po ako na wala pong ebidensya na magpapatunay ng hindi pagkakasala ni Tatay Digong ang kinonsidera ng mga investigators na talaga namang gumalaw dahil lamang sa direksyon na ibinigay ni Triniling. At siguradong sigurado po ako, bagamat hindi pa siya pinangalanan ni Kaufman, na siya yung nasa tape na sinasabi ni Kaufman na nagyayabang na ako ang secret partner ni Marcos dito sa paggigipit kay Tatay Digong. Now, lilinawin ko po, ordinarily, ang mga ICC investigators ay po pwede talaga makipagtulungan kahit kanino kasama na ang mga pribadong mga individual. Pero karaniwan ang mga pribadong individual ay hindi mga politiko. Dahil kapag politiko at alam naman nila ang lilitisin na isang taong politiko rin, yan po ay ang possibility ay kalaban sa politika. At ang nananisin lamang ay gipitin yung akusado. At yan nga ang nangyari kay Triniling. Kaya po, nagbubukas po yan sa maraming mga kwestiyon kung dapat nga bang paniwalaan ang mga ebidensyang kinalap ni Triniling dahil bilang isang kalaban sa politika, ang gusto lang niya ay igipitin si Tatay Digong at wala siyang pakialam sa katarungan na hinahanap natin lahat. So, ano ba ang sinasabi ng Rome Statute? Well, ang sabi ng Rome Statute, po pwede, pero yun na nga, meron tayong tinatawag na abuse of process. Kapag inabuso mo naman yung proseso to the point na mawawalan ng kredibilidad, hindi lang ang paglilitis, kung hindi ang hukuman mismo, dahil ito nga ay gagamitin instrumento sa politika, yan ang hindi pinapayagan ng Rome Statute. So, at the very least, yung mga ebidensya na nakalap ni Triniling bilang kalaban ni Duterte, hindi dapat bigyan ng mabigat na weight. Hindi dapat paniwalaan dahil ito ngayon nanggagaling sa isang tao na talaga ang gusto lamang ay sirain at gipitin si Tatay Digong. Hindi dapat bigyan ng mabigat na kredibilidad dahil nga yan po ay nanggagaling sa isang poison source na tinatawag. Pangalawa, bukod pa doon, depende yan sa mga pamamaraan na ginamit ni Triniling.
Yung sabi ng mga Marines na merong 2 million na ibinigay sa investigador. Naku po, yan po ay talagang krimen din sa ICC Rome Statute mismo. Meron pong Article 70 sa Rome Statute na nagsasabi na po pwedeng litisin ng ICC si Trinilink kung mapapatunayan nga na namigay ng pera dyan sa mga investigador dahil yan po ay bribery. It is a crime against the administration of justice. So, kung ang tanong ay may pananagutan ba si Trinilink mismo, abay meron po doon mismo sa ICC. Baka nga lang maging kasama pa ni Tatay Digong sa kulungan yang si Trinilink kapag napatunayan na siya ay gumamit ng pera para maimpluwensyahan ang mga investigador ng ICC. Wag naman po dahil talaga tama na yung nakakulong si Tatay Digong sa dahig, lalo talagang ikabibilis ang buhay ni Tatay Digong kung makakasama pa niya sa kulungan si Trinilink. Pero sa tingin ko, kung mapapatunayan yan na siya gumamit nga ng $2 million para maimpluwensyahan ng mga investigador, ang ICC mismo po ang dapat maglitis kay Trinilink. Bukod po dyan, krimen din as a crime against administration of justice kung mapapakita na unang-una, nagbigay ng mga pabuya si Trinilink para magsinungaling ang mga testigo. At yan naman po ay hindi malayo kasi ang pinagyayabang niya, yung mga testigo na karamihan ay mga mamamatay tao at mga self-confessed na mga kriminal ay nag-agree na magtestigo hindi lamang para sa pangako na hindi sila lilitisin mismo ng ICC, kundi marami pa siguro mga dahilanan kung bakit sila pumayag. Siguro sinasabi nila na dahil kami magtatago, kinakailangan suportahan ng aming mga pamilya, so meron ding bribery ng mga witnesses mismo. Yung pagbibigay ng immunity by itself, hindi po pwede siguro maging resulta sa pagkakakulong kay Trinilink sa ICC. Pero yung pagbibigay ng ganyang immunity, gaya ng sinabi ni Kaufman sa paglilitis, hindi dapat pinaniniwalaan ang mga testimonya ng mga tao na nagtitistigo lamang kapalit ng pangako na hindi sila malilitis dahil sa kanilang mga krimen. At bukod pa po dyan, syempre, dahil nga po nagkaroon na ng, kumbaga, poison doon sa pagkuha ng ebidensya labang kay Tatay Digong, meron din tayong kasabihan na kinikilala rin sa ICC na hindi dapat tinatanggap ang prutas na mga nakakalasong mga puno or fruit of the poison tree. So po pwede na lahat yung mga ebidensya na nakalap ni Trinilink, unang-una bilang kalaban ni Tatay Digong, resulta ng panunuhol, resulta ng pagbibigay ng mga pangako sa mga testigo, resulta siguro sa pananakot para magkaroon ng testigo, ay po pwedeng hindi na talaga matanggap mismo sa ICC. At bukod pa dyan, kung mapapatunayan na ang kabuuan naman talaga ng ebidensya ng ICC at ako'y naniniwala na talagang malaki ang naging partisipasyon ni Trinilink para magkaroon ng kaso labang kay Tatay Digong, po pwede talagang yan magkaroon ng resulta na dapat ma-dismiss na ang kabuuan ng kaso dahil hindi nakatanggap-tanggap at hindi nakapanipaniwala ang mga ebidensya na hinain laban kay Tatay Digong. So bakit pa tayo magko-confirmation of charges kung mapapatunayan naman na yung mga ebidensya na binabasihan, kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis, ay mga prutas of the poison tree, fruits of the poison tree. So talagang dapat po talaga ang ICC mismo mag-imbestiga. Hindi sapat ang sasabihin nila na hindi nila tinatanggap ang mga ebidensya na hindi nila mismo binibigyan ng timbang kung kapanipaniwala ba at kung meron nga bang kinalaman sa kaso ang mga ebidensya. Kinakailangan tignan nila kung nagkaroon ng isang krimen laban sa administration of justice ng ICC mismo. Dahil kung mapapatunayan nga yung panunuhol, yung pagbibigay ng pangako, kapalit ng testigo, yan po talaga ay makakaapekto. Hindi lang po doon sa ebidensya na linatag sa laban kay Tatay Digong, makakaapekto yan mismo doon sa reputasyon at imahe ng ICC. At yan po yung tinatawag na abuse of process. Kasi bagamat hindi pinagbabawal ang pagtutulungan ng isang pribadong individual, pero dahil nga binaliwala ng mga ICC investigators yung political bias ni Trinilink at posible na nagkaroon ng krimen dahil nagkaroon ng palitan ng pera, yung pangangako, pananakot, dapat talaga lahat ng ebidensya niyan hindi magamit. At kung wala ng ibang ebidensya na nakalap laban kay Tatay Digong, at naniniwala naman ako na yung mga ebidensyang hawak ng korte ay galing talaga kay Trinilink dahil ang preliminary examination naman na ginawa ng mga prosecutors ay base lamang sa mga ebidensya on open sources kasama ang media, baka talagang wala ng kaso laban kay Tatay Digong at dapat na talagang tuluyan na ma-dismiss ang kaso